Magandang umaga po. Milyong-milyong pisong halaga ng iba't ibang illegal na droga nakuha ng mga otoridad nang i-raid nila ang isang condominium sa Bonifacio, Global City. Dalawang Filipino-Canadian na naabutan doon ang arestado sa operasyon. May news to go si John Consulta. John! Karahawi pasado alas 12 nga kanina ng madaling araw nang mapasok ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito nga isang shabu lab sa isang exclusive condominium dito nga sa Bonifacio, Global City. Nang mapasok ng mga operatiba ang shabu lab sa ikatlong palapag ng parking space ng condominium building, agad pinadapa at pinusasan ang dalawang suspect na parehong Phil-Canadian. Sa loob ng shabu lab, agad tumambad ang kilo-kilong shabu, cocaine at napakaraming piraso ng ecstasy tablet na may street value na milyong-milyong piso. Bukod sa gas mask, drying station at compressor para sa droga, na-recover din ng NBI ang isang replicating machine ng mga ATM at credit cards. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect. Ayon kay Deputy Director Roel Lasala, galing sa Mexico mga droga na ipinupuslit sa pamamagitan ng mga espesyal na selyadong kitchenware. Bukod sa pagbebenta sa mga parokyano sa mga Class A market dito sa Metro Manila, nagbebenta din ang sindikato sa ibang kalapit na bansa dito sa Southeast Asia. Nadiskubre ng agent on case na si Agent Joel Otik ang modus ng sindikato, ang pagkatangkang makapagtayo ng shabu hub ang Canadian drug ring dito sa bansa at bagsak presyo na presyohan ng ibinibentang shabu at ibang droga. Ayon kay Agent Otik, ang isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3 million pesos ibinibenta lamang ng International Drug Syndicate ng kalahating milyong piso. Ayon kay NBI OIC Attorney Luigi De Lemos, pake nila ngayong matukoy ang iba pang mga sakangkot sa operasyon ng sindikato at maailantad kung paano nakakalusot sa mga X-rays, K9 units at iba pang mga security measures na entry points ng ating bansa. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Taguig City. John Consulta, GMA News. Yes, John, isang katanungan lamang, paano natunton ng NBI itong condominium unit na ito sa Bonifacio, Global City na naglalaman ng ganyang mga illegal na droga? Nagkaroon ba sila ng paunang operasyon muna bago nila natunton itong condominium unit na ito? Alam mo, Kara, talagang napakahirap na trabaho itong sinuong ng NBI dahil puspusan na legwork ang kanilang isinagawa para matiktikan nga itong kilos ng sindikato. Sa katunayan, Kara, ay hindi lamang ito yung lugar kung saan sinalakay ng NBI ngayon. Merong iba pang mga lugar na simultaneous, sabay-sabay na sinalakay kaninang madaling araw. At nagbunga nga itong kanilang mga raid at sinasabi nga nila na malaki ang damage na kanilang nagawa ngayon dito sa operasyon ng sindikatong ito. Pero hindi raw sila titigil hanggat hindi nakukuha ang iba pang mga sangkot sa naturang grupos, Kara. At base sa investigasyon ng NBI, paano inilalabas itong mga drogang ito or paano ito dinidistribute doon sa kanilang mga kliyente? Saan ito dinadala? Sa mga club ba? Sabi mo kanina, sa mga exclusive subdivision or yung mga high class yung kanilang mga kliyente? Tama ko doon, Kara. Dito sa mga clubs daw, dito sa Metro Manila, ang mga binanggit na lugar ng NBI sa ating pakikipag-usap sa kanila ay dito nga sa may bahagi ng lugar ng Metro Manila nagfo-focus itong grupo. Pero meron din silang operasyon, inilalabas nila itong mga droga na nanggagaling daw sa Mexico. Ang malungkot ito, Kara, lumalabas na parang transshipment point talaga itong ating bansa. At bagong tayo lamang daw itong sindikatong ito, Kara. 6 na buwan pa lamang nag-ooperate ito dito sa Pilipinas. At bumili nga sila ng mga condo units dito sa Metro Manila at yung mga mamahalin pa para hindi madaling mapasok. At nakapagtataka talaga, Kara, dahil itong shabu lab na ito nandun mismo sa kanto ng isang parking space ng isang exclusive condominium building dito sa Bonifacio, Global City. Kung kaya't sinasabi nga ngayon ng NBI na puspusan pa rin yung kanilang follow-up operation dahil naniniwala sila na meron pa rin mga galamay itong sindikatong ito at kinakailangan talagang mahuli ito ang mga taong ito sa lalong madaling panahon, Kara. Kung ang sinasabi mo, John, ay nanggaling pa ng Mexico itong mga droga na ito, may pananagutan at kailangan din nating tanungin ang ating airport security, paano nakapasok yung ganyan karaming droga dito sa ating bansa at paano na ilalabas? Tama ka doon, Kara. Napakalaking
katanungan talaga yan na hanggang sa ngayon ay pilit na gustong masagot nga ngayon ng NBI kung paano nakakapasok itong ganong karaming droga, Kara. No? Kung makikita mo sa ating video nung ako yung nakapasok ka kanina dito sa loob ng Shabu Lab nito, nako Kara, magugulat ka. Napakarami talaga, no? Bulto-bulto. At magugulat ka rin kasi kadalasan yung mga Shabu Lab na ating napapasok na re-raid, medyo talagang matindi yung amoy. Pero ito, medyo high-tech na talaga yung kanilang kagamitan. At nagagawa nila ng paraan para maitago, no, yung o makonsil yung baho ng kanilang mga produkto. Pero magkagayon pa man, ano, Kara, ano, sa ating pakikipag-usap sa NBI, tuloy-tuloy raw ang kanilang coordination sa ating mga otoridad para nga sa gayon ay kahit paano talagang magkaroon, kung kinakailangan, ano, magkaroon ng improvement o adjustment sa pagtukoy nga nitong mga droga na ipinapasok ng mga sindikato, Kara. So John, kasama ba sa investigasyon ng NBI kung sino ang kanilang mga contact, kung meron man silang kasabwat sa ating mga ports? Kasi syempre hindi naman makakapasok yan ng ganyan karami kung wala rin yung contact sa ating mga airports at ibang mga ports. Magandang tanong yan, Kara. Ano? At ang magandang sagot naman dyan ay hawak na ng National Bureau of Investigation ito mga cellphones ng mga membro ng sindikato. At ito ngayon ay sumasailalim sa inspeksyon para nga malaman nila, no, makita nila yung mga palitan ng mga text messages, mga tawag na sinagawa kung meron ng mga otoridad o di kaya naman ay mga Filipino contacts na tumutulong dito sa sindikatong ito para maipuslit ang droga papasok sa bansa. Kara. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.